Mga Tods, oo. Mga Tods, kwentuhang renta naman tayo. Hindi, are sa vlog. Mga Tods, kwentuhang renta muna tayo mga Tods. Ang pros ng halimbawa gusto mong magrenta lang, hindi mo na kailangan bumili ng halimbawa ng mga motor na magiging parang sayo lang din talaga na ikaw lang yung gagamit, no? May iba kasing tao na talagang kailangan lang nila ng sasakyan, ng self-driving, ng sasakyan para sa short term o sa maiksing panahon lang kailangan. Katulad ng katropa ko na isa na nag-abroad. Siyempre, kung bibili nga naman siya ng cash or hulugan, siyempre, hassle. Unang-una dahil, paano pagka umalis na siya, nagpunta na siya ng abroad, ano na din yan, mapapabayaan or may pagbebenta din agad. Eh di, lugi na kagad siya doon sa value nung kinuha niyang sasakyan. Kaya ang ginagawa nila, nagre-renta na lang sila ng 4 wheels ng sasakyan o di kaya ng motor para gamitin pagka babiyahe sila mga Tods. Na isa din naman sa napakalaking bagay kasi syempre hindi naman lagi sila katulad ng mga tao na ginagamit yung motor sa panghanap buhay, mga katulad ng mga ganung bagay baga. Panghanap buhay, na pang service na pang point A to point B. Kaya maganda din yung rerentahan mo na lang para yung isa pa yung sa maintenance. Yung maintenance hindi mo na basta bayad ka lang ng bayad kung hanggang kailan mo lang kailangan yung motor or yung sasakyan. Hindi mo na kailangan na kasi kahit hindi mo nagagamit yung sasakyan or yung unit, talagang may periodic maintenance din yan na either 6 months or 3,000 kilometers ang change oil, yung mga ganun ba. Kapag napudpod yung gulong, isa din yun sa mga mga mabibigat na maintenance ng isang sasakyan mga Tods. Lalo na pag 4 wheels, 4, tapos pag halimbawa sa mga ganitong motor, ang kailangan mga tubeless tires, hindi sila napayag ng ang ikakabit dyan ay mga tube type, no mga Tods. Kaya kung magre-renta ka, isang bagay din lang yung maganda, hindi makakaiwas ka sa maintenance, no? Sa malaking gastos tulad ng pagbibili mo yung sasakyan ng cash or di kaya ng hulugan, di ba? Tapos iba-iba din yung sasakyan na pwede mong magamit. Tulad ng halimbawa, hindi ka mag-i-stick, halimbawa, konti lang yung gusto mong isakay or yung mga nangangailangan ng sasakyan. Bawa may out of town kayo ng pamilya nyo, hindi mo naman kailangan ng 7-seater or hindi mo kailangan ng kotse, kailangan mo mas malaki. Or kung halimbawa casual riding lang, rides ka lang, hindi mo na kailangan na umarkila ng malaki na sasakyan. Hindi kumpara halimbawa pagkakuan. Ayun, ang cons na nakikita ko naman, syempre hindi nga naman iyo. Mayat maya ay pupunta ka sa mga rental shops. Pero may nag-o-offer naman sila din na i-deliver nila. Mga ganun ba? Wala ako masyadong makitang cons na pagdating sa ano. Ang cons nga lang siguro pagka nasira mo, kung halimbawa, syempre dahil nga hindi sa'yo yung unit, pagka wag naman sana maaksidente or masira mo yung unit habang ginagamit mo, babayaran mo yun. May permahan kayong magaganap doon mga Tods. Isa pa rin yun. Kaya pag halimbawa kung sarili mo, mas matipid, di ba? Malabo ilaw mga Tods. Kung ikukumpara mo sa wala, ewan ko lang din, parang nakataas sapul na sapul dun sa sapul na sapul dun sa naka top box mataas yung pagkaano ng ilaw. Tapos pag malinaw din pero ayos na din kung sa stock lang din. Maambo na naman sa features mga Tods. Sa 100k pesos mo mga Tods, sa features ng Honda Giorno Plus,
Sa tingin ko sulit na din mga tods. Unang-una sa engine hindi ka tinipid kasi 4 valves na. Pagka may room pa rin for improvement or for upgrade, sakto daw yung pang 4 valves ng yung cylinder block ng 160s ng Honda. Ewan ko lang yung sa CVT, wala akong idea mga tods sa mga CVT. Pero si K-Works, malakas yung yung journal ni K-Works eh. Taga dito lang din malapit sa Batangas area yon, yung sa may Alitagtag sa may Cuenca. Sa may Cuenca, Batangas. Nakarating na din ako doon sa shop nila, pero syempre, ang motor natin currently ay hindi gumagamit na CVTs. Ang kinikater lang talaga nila yung mga gumagamit na CVTs like all scooters syempre. Mostly Honda Click, Honda Beat, ADB, PCX. Yan yung mga kinikater niyang mga brand. Ang ganda yung liko-liko mga tuts. Maayos. Batawan. Ay, puta guys. Follow box. Dito ba din nyo kanina? Hindi ata dito, no? Papaganon pa ata tayo. Ganda suspension, no? Ay, tama boy. Ayun yung kanina no? Tama pala, rekta na pala tayo palipa. Daming tao, rush hour mga dudes. Yun lang talaga ang kagandahan pagka scooter gamit mo mga dudes. Pa-chill-chill ka lang talaga. Pa-chill-chill ka lang talaga sa ano mo, sa buhay-buhay mo dyan mga dudes. Kasi stop and go, hindi mo na kailangan magpipipindot or magkakakambyo-kambyo ka ng mga maraming beses, magka-clutch ka pa. Kaya yung kaya ang market ng scooters talaga nag-boom dito sa atin sa Pilipinas. Kasi sa tinagal-tagal ng panahon, padami ang sasakyan. Pa-congest ang ating mga kalsada. Kaya scooter is a must, or automatic transmission na mga sasakyan. May mga studies nga na ewan ko kung saan university yon, pero sa ibang bansa halos 40% na daw ng mga new drivers ay hindi na natututo na ang manual na sasakyan mga tods. Puro automatic na lang. Kasi sadya namang napakadali yung automatic. Much less na trabaho, mas focus ka sa daan, and mas komportable syempre. Yung katawan mo hindi masyadong pagod kumpara sa naka-manual clutch ka na mga sasakyan, mapa-motor man o 4 wheels. May mga pagkakataon din naman na kailangan mo yung manual, katulad ng mga kung ang lugar nyo ay tatabi na yan. Katulad ng limbawa na ang lugar nyo ay mga paahon, yun, doon na sisira ang diskarte, or doon mahina kasi ang mga automatic transmission ng mga sasakyan pagdating sa ahon. Pero hindi din, kasi sa patagal ng palakas ng demand, nilalabas na din nila ang true potential ng mga automatic transmission ng mga sasakyan mga tods. Hindi na din gano'n na hirap yung mga automatic transmission pagdating sa mga ahonin. Nasa engine performance din yun. Pero kung tatanungin, mas matakaw ang maintenance ng automatic transmission kumpara sa mga decambio or decadena mga tods.
Kasi unang-una, linis ng CVT, matao sa mga belt ganyan. Hindi katulad halimbawa ng mga dekambyo, ang kadena talagang long lasting. Tas madali din linisin, kahit ikaw kaya mong linisin. Ito, pag mga ganito, kailangan mo padalhin sa mekaniko kasi may mga special tools tulad ng mga power tools, no, mga tools. Ewan ko. Bakit ba yan? Hindi ko pa tumingin. Hindi atin ito.